Eto na, mga bank record ni Vice President Sara Duterte. Ipasusupena na po. Ipapatawag na po ng impeachment court base sa naging kahilingan officially ng team prosecution. Okay? Yung mga taga-usig. Pakinggan po ninyo itong isyong ito at ang formal na paghahayag ng kahilingang maipatawag ang mga may-ari or management ng mga bangko. Ito'y sa isyu ng ill-gotten wealth or di umano'y mga nakatagong kayamanan. Subpoena for bank records and AMLC records. Chair recognizes the clerk of court to kindly read and spread into the records the request Senador, for the issuance Judge of subpoena. Escudero at Both, saka I Atty. believe, Bantog. ad testificandum and ducis tecum, or just ducis tecum, for the aforementioned documents. The clerk of court may proceed. Request for issuance of subpoena ducis tecum. The prosecution respectfully requests the issuance of a subpoena ducis tecum to the branch manager of the following banks: Go. BPI Julia Vargas Branch, BPI Green Hills EDSA Branch, Philippine Savings Bank Wilson Branch, BDO Unibank Inc. Davao CM Recto Branch, Metrobank Davao Ecoland Branch, BDO Unibank Davao Rizal Branch, Security Bank Bikutan Branch, Land Bank San Pedro Branch, Philippine Savings Bank Davao MADR Branch, requiring him or her or his or her authorized representative to submit to the clerk of the impeachment court on or before 24 June 2026 at 9 a.m. the certified true copies of all records, documents, books, papers, electronic data, communications, and information in the possession, custody, or control of the bank relating to any account, deposit, investment, trust, loan, safety deposit, or other financial transactions maintained, opened, closed, controlled, beneficially owned, or jointly held by Sara Z. Duterte and or Manasseh R. Carpio, whether individually, jointly with each other, jointly with any other person, or through any authorized representative, nominee, attorney-in-fact, or signatory for the period January 1, 2007 to December 31, 2025, including but not limited to: number 1, records identifying account numbers, account types, know your customer documents such as but not limited to customer information forms and signature cards. Number 2, monthly bank statements, average daily balances per calendar year, year-end balances from January 1, 2007 to December 31, 2025. Number 3, all account and transaction records, ledgers and journals and similar instruments from January 1, 2007 to December 31, 2025. And number 4, all other relevant bank documents. Request for subpoena ducis tecum to the Anti-Money Laundering Council, to Honorable Eli M. Remolona Jr., Chairman, AMLC, to Attorney Ronel U. Benaventura, Executive Director, AMLC, requiring him or her or his or her authorized representative to submit to the clerk of the impeachment court on or before 24 June 2026 at 9 a.m. original or certified true copies of the following: number 1, all reports of covered transactions and suspicious transactions filed by banks and all other financial institutions and covered persons required to submit covert transaction reports and suspicious transaction reports to the AMLC involving Sara Duterte Carpio and or Manasseh R. Carpio covering the period of 2006 to 2025. Number 2, any and all investigation reports or related reports or documents prepared by the AMLC, covert transactions or suspicious transactions. Anyway, so talagang mahaba po yan, pero yan po yung pagpapatunay lang. Clerk of Court, Attorney Bantog, ng Court, Impeachment Court. So malinaw po, lahat ng mga bangkong nabanggit dito sa Metro Manila at sa Davao City, sinusupena nila. Pinagre-report ang mga opisyal nila at ilabas ang mga bank account number at iba pang mga bank record, mga dokumento ng mga transaksyon ng mag-asawang
Duterte at Carpio, Vice President at Atty. Carpio. Ayan po yan. So hindi biro yan. Yan nga po yung issue dun sa Article 3 yata, kung di ako nagkakamali, yung ill-gotten wealth na mga transaksyon sa bangko. Hindi lang po mga bangkong nabanggit. Ang daming bangko, ano? Dami nilang transaksyon sa mga bangko. Kung hindi pati yung Anti-Money Laundering Council, AMLC na tinatawag. Yun po kasing council, Anti-Money Laundering Council, yan po ay binuo dun sa Anti-Money Laundering Law. At yung council ang nagpapatupad po ng monitoring sa mga transaksyon sa bangko ng kahit sino. Kahit na pribado at kung sino man. Nakaduda-duda ang mga transaksyon, monitor yan ng Anti-Money Laundering Council. Dahil lahat pong mga bangko magre-report sa AMLC, sa council, kung ano ho yung mga transaksyon. Basta lumampas sa 500,000 pesos, ire-report na po yan ng mga bangko, gobyerno man o government bank, ayan ay obligadong i-report. Dahil yan yung inuutos ng Anti-Money Laundering Law. Kaya nga mayroong council. So, ibig sabihin, kahit sino, hindi lang po ang mag-asawang Carpio at Duterte. Pagka ganitong may mga issue ng ill-gotten wealth or di umano ay mga mayamang hindi maaaring hindi alam kung saan ang galing, yan po ay namomonitor at hindi yan pwedeng harangin ng secrecy law dahil yan po ay impeachment court. Okay? Hindi pwedeng magtago. Maging aral po ito sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo o lalo din sa atin sa Pilipinas. Huwag kayong magtatago sa kapangyarihan lang ng bank secrecy law. Kapag pinagdudahan ng inyong pera, kayamanan, lalo na kung kayo ay konektado sa gobyerno, yan ay mababaliwala dahil merong exemption. Hindi pwedeng pigilan ng bank secrecy law ang impeachment court. Ayan. Mas mataas po yung impeachment court na yan dahil ito ipinag-uutos ng saligang batas. Ang paglilitis, ito ay constitutional duty. Okay? So, mas makapangyarihan ng impeachment court. Kaya, yan nga po, isinomon. Hindi naman ho yan pwedeng pigilan at hindi naman napigilan ng depensa. So, obligado yung lahat ng mga bank manager ng mga bangkong nabanggit dito sa Metro Manila at Davao City, okay, ay kailangan nilang mag-reply, sumunod. Dahil kung hindi, may problema kayo. Kung ano yung record dyan, hindi yan pwedeng itago. Alam nyo, ang mga bank record, yan ay eksklusibong iniingatan kahit na ilang taon pa yan ng mga bangko. Hindi yan basta nadidelete, nabubura. Dahil opisyal na record yan. Na taga-gobyerno ka o hindi, may record sila. Yan ang pagbabasihan sa iso ng ill-gotten wealth. Posible or kaduda-duda na merong tinatagong mga kayamanan. Na kung yung mga gunita doon sa Committee on Justice, na-expose na ang nakakalulang mga bilyon-bilyon. 6 yata yun o halos 7 bilyon na transaksyon base sa na-monitor ng Anti-Money Laundering Council. Okay? Yan po yan. So, abangan natin kung paano idepensa ito ng mga abogado ng pangalawang Pangulo at ng kanyang asawa. Please like and share, subscribe and follow.